So ayun na nga mga boss, naglabas na naman ng panibagong motor ang Yamaha sa bansang Vietnam. At kahit nakalalabas pa lang nitong Yamaha Exciter 155 VVA 2024 sa Vietnam, ay may malaking posibilidad na ilabas din po ito dito sa Pilipinas sa susunod na taon. Wait a minute! Who are you? Siguradong marami ng mga abangers dyan na nag-iipon para pambili sa kaabang-abang na bagong motor nato. Pero speaking of kaabang-abang mga boss, ay matagal na rin kaabang-abang itong si Winner X150 ng Honda na kay tagal-tagal nang inilabas at pinaglumaan sa ibang bansa. Pero magpahanggang ngayon ay hindi pa rin dinala ng Honda Philippines dito sa Pilipinas. Bakit kaya? Napakaganda pa naman sana nitong motor nato na may makina na naka DOHC at naka 4 valves, matagal nang naka ABS at saka mas mura pa ito kumpara sa Sniper VVA pagdating sa presyo. At bukod pa dyan, ay meron pa po itong mga magagandang features na magpapawaw sa'yo. So ano nga kaya ang plano ng Honda Philippines tungkol sa Winner X150? May plano nga ba talaga silang ilabas ang motor na ito or wala? At base naman po sa mga inquiry ng mga tao kay Honda Philippines, ay ganito pa rin po ang kanilang mga natatanggap na response galing kay Honda. Dear Sir thank you for reaching us. We are happy to know that you are interested with Winner X150. However, there's no information yet from our management about the release of this model in the Philippine market. For the latest news and updates on our products, you may visit our website at www.hondaph.com. Thank you very much and have a nice day. Thank you and best regards. So yun na nga ang email response ng Honda mga boss, Generic response lang na wala pang info from the management. Walang brief explanation kung anong i-expect natin about sa motor. Baka naman siguro nahihirapan pa silang magdesisyon kasi meron na silang Supra GTR 150 na pantapat naman nila kay Sniper 155. At posible ring magiging kaagaw ng sales itong Winner X150 sa sarili nilang existing units na Supra GTR 150 or yung Airblade 160 kung idagdag pa nila sa lineup itong Winner X150. Ika nga yung tinatawag nilang product cannibalization. At dahil dyan, at para na rin matulungan nating magdesisyon ng Honda Philippines, ay ipaalam na lang natin sa kanila kung gaano nakadami ang mga naghihintay sa motor nato sa pamamagitan ng pag-click ng like button ng videong ito. So tapos na ang mga paligoy-ligoy at excited na akong pag-usapan ang astig na specs at kung gaano kaganda ang Honda Winner X150. Unang-una mga boss ay ang kanyang napakaangas na super sporty at aerodynamic design na sabi ng Honda. Napaka-astig at aggressive niya talagang tingnan, lalong-lalo na sa kanyang harapan na mukhang nagpipigil sa galit dahil sa tagal nitong ilabas ng Honda Philippines base sa kanyang malamatang headlight na parang galit. And speaking of headlight, ay naka full LED headlight na po ito na mas maliwanag pa sa email response ng Honda Philippines. Binago na po ang turn signals nito sa harap na dati ay nakausli at ngayon ay naka-flush na po tingnan sa kanyang body fairing. Matulis at sporty ang design ng kanyang LED tail light na may open grab bar na malasungay ang hugis. At meron na itong panibagong exhaust design na naka-matte black na may di halatang heat guard na buong kasama ng exhaust pipe. So napaka-seamless tingnan at walang sagabal. Pagdating naman sa kanyang engine, ay meron itong 149.1cc FI engine, 4-stroke single-cylinder, liquid-cooled at naka-dual overhead cam na may 4 valves. Meron itong bore na 57.3mm at stroke na 57.8mm. At meron itong mataas na compression ratio na 11.3:1. So mas mataas na compression ratio, mas malakas na engine. Meron itong max power na 15.4 horsepower at 9,000 RPM and a max torque of 13.5 Nm at 6,500 RPM. At ito ay may top speed na 145 kilometers per hour. So may dulo po itong motor nato mga boss. And of course, 6-speed manual transmission din po ito, which is good para wala nang mabibitin sa duluhan. Meron itong 4.5 liters of fuel tank na may average fuel consumption of 50.25 kilometers per liter, which is not bad at all kahit di gaano kalakihan yung tanke kasi matipid naman siya sa gas. Pagdating naman sa dashboard ay naka-full digital display panel na po ito na napaka-premium tingnan. Naka-keyless system na rin po ito na may anti-theft alarm at answer-back system na napaka-convenient. And speaking of convenience, meron din po itong USB charging port na magagamit mo pang charge ng mga gadgets kahit saan at kahit anong oras. Punta naman tayo sa sukat ng mga gulong nito na naka 90/80/17 sa harap, naka 120/70/17 naman sa likod. Pagdating sa suspension ay naka-telescopic fork, hydraulic shock absorber po ito sa harap at
naka-single cylindrical spring naman sa likod. Pagdating naman po sa kanyang braking system ay naka-single piston disc brake po ito sa harap at likod at meron po itong single channel ABS o anti-locking braking system na importanteng safety feature para maiwasan ang pag-skid ng gulong pag may biglaang emergency full stop na pagpreno. Pero nasa harap nga lang po ang ABS nito, which is okay na rin for a 150cc motorcycle. Ang ABS ay available sa special at sports versions only, so wala po ito sa standard na version. Pero kahit na walang ABS ang standard version, ay naka-keyless system pa rin naman po ito, which is maganda. Mapunta naman tayo sa kanyang dimension at weight. Meron itong haba na 2019mm, may lapad na 727mm, at meron itong height na 1104mm. Ang seat height nito ay may taas na 795mm at meron itong ground clearance na 151mm. At pagdating naman sa timbang ay meron itong bigat na 122 kilograms. Pagdating naman sa kanyang mga kulay na pagpipilian ay nakadepende ito sa mga available na versions. Ang standard edition nito ay may mga kulay na black, white, black, red, black, and silver black. Meron itong special version na may mga kulay na black, yellow, silver, black, blue, red, black, blue. And of course, ang pinakapaborito ko sa lahat, ang sports version na naka-red, black, white ang kulay at naka-gold cast wheels. Itong sports version din po ba ang pinakapaborito nyo sa lahat, mga boss? Paki-comment nga dyan sa baba. Ang special version nga pala ay naka-gold outer tube forks at naka-black outer tube naman ang standard at ang sports version. So magkano ang motor nato? Ang presyo nito sa Vietnam ay nakadepende pa rin sa mga versions nito. Ang standard edition ay may suggested retail price na 46,160,000 Vietnamese dong or equivalent to 108,170 Philippine pesos and 71 centavos as of making this video. Ang special version naman ay may suggested retail price na 50,060,000 Vietnamese dong or equivalent to 117,309 pesos and 92 centavos. And of course, ang paborito kong sports version ay nagkakahalaga ng 50,560,000 Vietnamese dong or equivalent to 118,481 pesos and 61 centavos. So, parang cherry on top talaga itong magandang presyo nato sa overall package na dala ng Honda Winner X150, mga boss, ano? Dahil sa mas mura pa siya kumpara sa kanyang kakumpetensya na Sniper 155 VVA ng Yamaha. At bukod sa magandang presyo nito, ay maganda din po ang kanyang sporty design, may ABS, at meron itong makina na naka DOHC. Sana ilalabas na talaga ito sa Pilipinas. So ano sa tingin nyo, mga boss? Ito na nga ba ang bagong King of Underbone? Baka next year na to, mga boss.